Naway pagpalain ng iyong buhay, kaibigan. Sampalatayanan mo ang salitang mababasa mo dito sa ating screen upang sana nawa, kaibigan, ay masumpungan mo kung ano yung kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. I-claim mo ang mga salitang nandito sa ating screen upang sa gayon, kaibigan, ay meron kang panghawakan na kaya ka palang patawarin ng Panginoon kahit gano'n kakarumi. Sapagkat sabi nga niya, He is just and faithful to forgive our sins for all unrighteousness, sabi niya, kaibigan. Kaibigan, marami nang nasayang na panahon sa ating mga buhay na kung saan tayo ay namuhay sa pansarili nating kapamaraanan. So ang akin lamang maibibigay na encouragement sa iyo ay mamuhay sana tayo sa kapamaraanan ng Diyos. Dahil kung magre-rely tayo sa sarili nating kapamaraanan, ay hindi natin magagawang baguhin o ilagay ang ating sarili sa isang mapayapang pamumuhay. Sapagkat kung wala ang presensya ng Diyos sa ating buhay, ay hindi natin masusumpungan ang kapayapaan sa mundong ibabaw na ito kung wala ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kung bakit patuloy na kinakasangkapan ng Diyos ang mga itinuturing na mangmang or mga walang mataas na uri ng pinag-aralan na tao, na kung saan ay upang ito ay patunayan ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong patuloy na hindi kumikilala sa Diyos. Kaibigan, kung bakit ginagamit ng Diyos ang mga kung saan sinusugo niya or ipinapadala niya sa bawat panig ng mundo or ng iba't ibang uri ng lugar, ang mga kinakasangkapan niyang mga pastor, mga guro, mga ordinaryong tao, upang ipahayag ang banal na salita ng Panginoon. Sapagkat, kaibigan, sa aking personal na karanasan, ako man mismo ay hindi na bago ng aking kapwa ang aking buhay. Hindi na bago ng aking katrabaho, hindi na bago ng aking kung sinong mga importanteng tao sa aking buhay. Hindi nila na kayang baguhin ang aking buhay, kundi ang Diyos ang nakapagbago sa aking buhay. Sa kapamaraanan ng Panginoon ay nabago niya ang aking buhay sa pamamagitan na ginawa kong isang habit ang panalangin, pagbabasa ng kanyang banal na salita, at pag-apply ng mga banal na salita ng Diyos sa aking personal na buhay. So, malaki ang nagawa nito na pagbabago sa aking buhay, kaibigan. Kaya, bakit kailangan natin baguhin ang ating buhay? Sapagkat sabi ng Biblia, tayo nga lahat ay makasalanan nga eh. So, yung kasalanan or yung sin is, ito yung pinaka-sentro ng ating buhay na kailangan nating baguhin eh. Na kung bakit ang Panginoon, sabi nga ng Biblia, na kung saan ay ang Panginoon ay patuloy na kumakatok sa ating mga puso. O sabi niya, sa Book of Revelation 3:20, sabi niya, na siya ay nakatayo sa pintuan ng sinuman. Siya ay kumakatok ng sinumang magbubukas sa kanya, ang Panginoon ay mananahan sa kanya. Ang Panginoon ay kumakatok sa pintuan ng puso ng bawat isa sa atin, na kung nais natin siyang papasukin sa ating puso at kaisipan, sa pintuan ng ating mga puso, kung atin siyang pagbubuksan, ang banal na Espiritu ng Diyos ay mananahan sa atin. Kung ilalapit natin ang ating sarili sa Panginoon. Kaya sabi ng aklat ng Santiago, kung saan sabi niya, draw nigh unto God, and God will draw nigh unto you, sabi nga niya, kaibigan. So, kung bakit ang Panginoon natin ay naparito, ay hindi, sabi nga ng Biblia, hindi naparito ang ating Panginoon para sa mabubuti, kundi naparito ang Panginoon para sa mga makasalanan. God came into this world not for the righteous but sinners unto repentance, sabi niya, kaibigan. Kaya, kaibigan, yun ang naging dahilan kung bakit ang Panginoon ay naparito, napako siya sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ko at sa kasalanan mo, upang sa gayon maging
magkaroon tayo ng reconciliation sa Panginoon, sa ating Diyos Amang nasa langit. Kaya kaibigan, panahon na upang ituwid natin ang ating sarili. Hindi natin maitutuwid ang ating sarili, ang ating pamumuhay sa mga bagay na mayroon tayo. Hindi natin maitutuwid ang ating buhay na masasabi natin na dahil meron na tayong trabaho, nakakapamuhay na tayo ng mapayapa. Pero minsan, or madalas, yung mga trabaho o ano yung mga nakakamtan nating material na bagay, yan pa yung mga nagpapalayo sa atin sa piling ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Kaya kaibigan, ang pinakamahalagang bagay rito, bilang isang makasalanan, ay maunawaan sana natin na kailangan natin na magsisi tayo sa ating mga kasalanan sapagkat hindi nais ng Diyos na mamuhay tayo na marumi sa kanyang paningin. Nais ng Diyos na maging malinis tayo sa kabila ng pagiging marumi natin, nakahilin tulad sa isang maruming basahan na sabi niya, like a filthy rag, sabi niya, ang nais ng Diyos sa atin ay maging malinis tayo sa kanyang paningin at maging banal tayo. Kasi tinatawag tayo ng Diyos sa isang banal na bagay, kaibigan. Kaya, ang pagmamahal ng Diyos ay, ang pagparito niya ay upang ipakita niya ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Kasi, nung tayo ay talagang marumi at hindi pa natin tunay siyang nakikilala, walang pagbabago sa ating buhay at nagpapatuloy tayo sa isang maruming pamumuhay. Kaya nung nakilala natin siya, sabihin natin minahal natin siya, sinampalatayaan natin siya, pero bago pa man natin siya minahal o inibig ang Diyos. Ang Diyos ay mas una na niya tayong inibig, kaibigan. Kaya pagdating sa usapang pag-ibig ng Diyos ay walang higit na makakapantay. Kaya hindi natin maaring ipagpalit ang mga bagay, material na bagay, ang pag-ibig ng Diyos sa mga material na bagay na nakakamtan natin sa ating mga buhay. Kaya maging maingat po tayo sa mga material na bagay na nakakamtan natin. Baka yan ang maging dahilan na ilayo tayo niyan sa piling ng Panginoon nating tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kaibigan, kung kaya't sabi nga niya, ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Noong tayo'y makasalanan pa, siya ay namatay para sa atin, kaibigan. At dahil sa pag-ibig na yan, ay naging masunurin ang ating Panginoon ng pagsunod sa kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo na nabuhos para sa iyo at para sa akin at para sa bawat at sa lahat. At ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi ito'y para sa ilan lamang, kundi ang kaligtasang ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin ay pangkalahatan, kaibigan. Walang pinipili, maging yung nakaraang henerasyon at mga susunod pang henerasyon. Kaya pinakamahalaga sa buhay natin ay mai-apply natin sa ating buhay ang banal na salita ng Panginoon sapagkat ito na lamang ang iniwan ng Diyos sa bawat isa sa atin na banal na salita niya upang maunawaan natin kung ano yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi nung araw, kung ang Diyos kung ang ating Panginoon ang ating Diyos ay nangungusap sa mga propeta, ngayon sa panahon natin, sa pamagitan ng kanyang banal na salita at ginagamit niya ang kanyang mga pastor, mga guro, mga ebanghelista, mga kung ano-ano pa. So yun, base sa ating mga natuklasan sa banal na salita niya. Kaya kung dumarating man yung mga pagkakataon, kung sakali itong pagkakataon na ito, napapanood mo ang video na ito, kasi sabi nga niya, ang isang makasalanan, sabi nga niya, ay kung ang isang makasalanan na nagsisi at tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, tinanggap niya ang ating Panginoong Jesucristo na bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, at ikaw ay nagtiwala sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, ikaw ay, kung sabi niya, nang sino bang nagsisampalataya sa Kanya, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ay may kapangyarihan maging anak ng Diyos. At sabi niya doon sa Book of Juan, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life, sabi nga niya. Yun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Tayo mga tao na nandito sa sanglibutan, gayon na lang ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Nang sino mang sumampalataya, sabi niya,
ay hindi na mapapahamak kundi may buhay na walang hanggan. Hindi natin maaring ipagpalit yung buhay na walang hanggan na regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin, na kung saan doon sa kanyang kaharian ay wala na tayong mararanasan doon na kahirapan, kagutuman, o ano pa mang sakit o ano pa mang karamdaman. Sapagkat doon sa kaharian ng Diyos, tayong lahat ay magiging glorified body tayo doon. Dito sa lupa, kung dito nakakaranas tayo ng mga paghihirap, mga karamdaman, kagipitan. Pero sabi ng Biblia, hindi ang mga bagay na yan ang siyang maglalayo sa atin sa pag-ibig natin sa Panginoon. At hindi rin yan magiging dahilan, sana, na bumitaw tayo sa pangako ng Diyos sa bawat isa sa ating kaibigan. Kaya, ang nais ng Diyos ay magbalik loob tayo sa Kanya. Sa pagiging isang makasalanan, na kailangan natin na magbalik loob sa Kanya ayon sa Kanyang banal na salita. Magbalik loob tayo sa Kanya na bilang isang makasalanan ay pagsisihan lamang natin ang ating mga nagawang mga kasalanan, pagsisihan natin ang ating nagawang mga karumihan sa ating buhay upang sa gayon ay maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Maaring tatanong mo, mapapatawad pa kaya ako ng Diyos sa mga lahat ng nagawa kong kasamaan at karumihan? Yes, maaari kang mapatawad ng Diyos, kaibigan, sapagkat sabi niya doon sa aklat ng unang Juan 1:9, sabi nga niya ay if we confess our sin, He is just and faithful to forgive us from all unrighteousness, sabi niya. Siya ay nakahandang mapatawad tayo. Siya ay matuwid upang patawarin tayo sa ating pagiging hindi pagkamakatuwid, sabi nga niya. Kaya kaibigan, iyon ang kasagutan. Kahit sino ka pang kahit ano pang uri ng nagawa mong karumihan at kasalanan sa paningin ng Diyos, kung ito'y taos puso mong ipaghihingi ng kapatawaran at handa kang humarap sa bagong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay matapat upang ikaw patawarin, sapagkat may pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit ikaw ay nakagawa ng anumang uring ng pagkakasala, ang Panginoon ay maaari kang patawarin, kaibigan. Maaari tayong patawarin lahat ng Panginoon, sapagkat ang salita niya, ito yung tinatawag na kumbaga sa kwan one word is enough. Kumbaga, ang salita ng Panginoon ay hindi laban bawi. Kahit sampalatayanan natin ang mga salita ng Panginoon, mas maraming mga ipagkakaloob ng Diyos na biyaya sa ating mga buhay, mga pagpapala sa ating buhay, kung tayo lamang ay susunod kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kasi sabi nga ng Biblia, ng kanyang banal na salita, basta't unahin lamang natin ang kalooban niya, sapagkat anumang mga pangangailangan natin ay idaragdag niya. Kung ano yung mga pangangailangan natin, alam ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Alam ng Diyos yung mga iniisip natin, yung mga ninanais natin sa buhay. Kaya kaibigan, sa oras na ito, hindi hadlang kung ikaw ay nakagawa ng isang kasalanan. Ang kasama ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo na napako, yung isa ay nanampalataya. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag nandun ka na sa iyong kaharian. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din ay isasama kita sa paraiso, sabi niya. So yung isang makasalanan na sumampalataya sa Kanya ay naligtas ang kanyang kaluluwa, sapagkat isinama siya ng Panginoon doon sa paraiso na sinasabi ng Panginoon natin. Kaya kaibigan, sa oras na ito ay ang hinihingi ko sa iyo, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Kaya sabi ng Biblia, if you hear the words of God today, harden not your heart. For today is the day of salvation. There's no promising na walang ipinangako na bukas ka na pwedeng maligtas. Bukas ka na pwedeng sumampalataya, bukas ka na pwedeng sumunod sa kung ano yung nais ng Panginoon. Ngayon na, kaibigan. Ngayon na. Huwag mo nang ipabukas. Huwag mo sabihin na busy ako. Wala akong time diyan. Paano na lang, kaibigan, kung bukas yun na pala ang huling hininga natin? Paano kung bukas yun na pala yung baka hindi abutin ng bukas, yun na pala yung huling pagkakataon na makita natin itong mga nilalang ng Diyos namang ito. Kaya kaibigan, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Isuko mo ang iyong buhay sa mga lahat ng nagawa mong mga pagkakamali at karumihan sa paningin ng Diyos, sapagkat may pagkakataon pa. Dahil pag nandun na tayo sa punto na yon,
na paggising natin, nandun na tayo sa lugar ng paghihirap, ay wala na tayong magagawang baguhin ang ating sitwasyon. Ngayon, habang tayo humihinga pa, ay may pagkakataon pa na baguhin natin ang ating sarili. Pwedeng nating mabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na mabago ang sitwasyon ng ating buhay. Ang pinakamahalaga dito, yung kamtan natin, yung ipagkakaloob ng Diyos na karapatang maging tayo mga anak niya. Sapagkat kung tayo ay gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, anong sabi ng Panginoon? Magsilayo kayo sa akin, mapaggawa ng masama, sabi niya. Kaya hindi lahat, sabi nga niya doon sa 7:21 ng Mateo, sabi niya, ay kung sinabi niya doon sa Romans 10:13, that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ngunit sinabi niya rin, maaari kang maligtas nga, na may taos-pusong pagsampalataya at pagsuko sa Kanya. Doon sa sinasabi niya, that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. What if kung, yes, tinatawag mo ang pangalan ng Panginoon, ngunit hindi natin nasusunod yung kung ano yung kalooban ng Panginoon. Sabi ng Biblia sa Mateo 7:21, hindi lahat ng nagsipagtawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ngunit yun lamang sumusunod sa kaharian ng aking amang nasa langit, sabi niya. Kaya kaibigan, kung gusto mong ikaw ay maligtas at kamtan ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, ngayon na kaibigan, baguhin mo na ang takbo ng buhay mo. Isuko mo na ang iyong buhay sa Kanya. Kasi ang Diyos lamang may kakayang mabago ang ating mga buhay. Sabi niya doon sa aklat ng Korinto, sabi niya that if sa 2 Corinthians 5:17, sabi niya that if any man be in Christ is a new creature, all things are past away and all is become new. Kapag ikaw ay isinuko mo ang iyong buhay sa Panginoon, ikaw ay babaguin ng Panginoon. Bibigyan kanya ng bagong malinis na puso, bagong malinis na pag-iisip, malinis na pananaw sa buhay. Babaguhin niya, kaibigan. At magkakaroon ka ng kapayapaan. Isa dito ay kakamtan natin ng kapayapaan na pinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa ating kaibigan. Kaya sana panampalatayanan mo ang mga salitang ito na naahango sa banal na salita ng Panginoon. Dahil ang banal na salita ng Panginoon lang, kaibigan, ang makapagbabago sa ating mga buhay. Kaya ang sabi nga niya, dito sabi ng Biblia ay return to God. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Sa kabila ng ating pagiging sa mga nagagawa natin ng pagsuway at nagagawang mga hindi nakakabuti sa paningin ng Panginoon, kaibigan. Kaya sana, kaibigan, ay panampalatayan mo ang mga salitang ito. Kaya kung ikaw ay isang makasalanan at isinuko mo ang iyong buhay sa Panginoon at nagsisi ka, naniwala ka sa banal na salita ng Panginoon, na sa isang makasalanan, sabi ng Biblia, na mayroong kagalakan doon sa langit. Sabi niya, at likewise, joy shall be in heaven over one sinners that repent, sabi niya. Na mayroong kagalakan sa mga doon sa may kagalakan doon sa langit na ang mga anghel ay nagagalak na sa isang makasalanan na tulad mo at tulad ko na nagsisi, ay mayroong kagalakan doon sa kaharian ng langit. Sapagkat mayroon na namang isang makasalanan na nagsisi at pinaniwala ng ating Panginoong Jesucristo na ang iyong pangalan ay nasulat sa aklat ng buhay, kaibigan. Na kung dito sa mundong ibabaw, mayroon tayong tinatawag na birth certificate, doon sa kaharian ng Panginoon ay mayroon tayong tinatawag na aklat ng buhay. Pagdating ng araw ng paghuhukom ng Diyos, bubuksan ang aklat ng buhay. At doon ay makikita kung nasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung hindi nasumpungan ang pangalan mo sa aklat ng buhay, ikaw ay nandun ka sa lugar ng paghihirap. Sapagkat walang nakita ang Diyos na kabutihan sa buhay mo habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ibabaw.
Kaya ngayon pa lang kaibigan, gumawa ka ng isang tamang desisyon. Hindi tamang relihiyon ang kailangan natin. Tamang relasyon sa Panginoon sa pamagitan ng mga salita niya. Ay sampalatayanan natin at sundin natin yung salita ng Panginoon hanggat may pagkakataon pa kaibigan. Kahit sabihin na natin na ang buhay mo, kung ikaw man ay isang taong may karamdaman at binigyan ka ng doktor ng taning ng iyong buhay, hanggat may pagkakataon humihinga ka pa, hanggat nasasambit mo pa ang pangalan ng Diyos, ay mayroon ka pang pagkakataon, kahit huling hinanga mo na, ay mayroon ka pang may pagkakataon pa. Basta't sampalatayanan mo lamang ang ating Panginoong Jesucristo na bilang iyong Diyos at tagapagligtas at ihingi mo ng tawad ang lahat mong nagawang mga karumihan at pagkakamali at nagawang kasalanan sa kanyang paningin, kaibigan. Yun lamang at naway pagpalain ng iyong buhay, kaibigan. Sampalatayanan mo ang salitang mababasa mo dito sa ating screen upang sana nawa, kaibigan, ay masumpungan mo kung ano yung kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. I-claim mo ang mga salitang nandito sa ating screen upang sa gayon, kaibigan, ay meron kang panghawakan na kaya ka palang patawarin ng Panginoon kahit gano'n kakarumi. Sapagkat sabi nga niya, He is just and faithful to forgive our sins for all unrighteousness, sabi niya, kaibigan. Yun lamang, kaibigan. Isang mapagpalang araw sa iyo. Naway tanggapin mo ang ating Panginoong Hesukristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Yun lamang.